Opisyal ng pinuno ng Simbahang Katolika, si Pope Leo XIV, kasunod ng kanyang inaugurasyon itong Sabado. At live mula sa Vatican City, si GMA Integrated News stringer JV Marasigan Pangan. JV, una sa lahat, ano ba ang naging mensahe ng Santo Papa sa kanyang inaugural Mass para sa buong Simbahang Katolika at sa buong mundo? Buongiorno, Maris. Kapayapaan ang naging unang mensahe ni Pope Leo XIV sa kanyang unang opisyal na araw sa kanyang papacy. Idiniin ni Pope Leo XIV na itong kapayapaan ang bunga ng pagmamahal at pagkakaisa. Giit niya nga, ito na raw ang oras para sa pag-ibig na nagbubuo at hindi naghihiwalay. Ano-ano naman yung mga naging aktibidad para sa inaugurasyon ni Pope Leo XIV? Nakita natin siya sa kauna-unang pagkakataon sumakay siya sa Pope Mobile. Maris, inilunsad ni Pope Leo XIV ang kanyang Petrine Ministry sa pamamagitan ng isang misa ng pagkakaisa, pag-asa at pag-ibig. Nakita rin natin kanina si Cardinal Luis Antonio Tagle na siyang nag-abot ng Fisherman's Ring kay Pope Leo XIV. Na para sa mga Pilipino kanina, isa daw itong pambihirang pagkakataon na makita ang Pilipino na nag-aabot ng Fisherman's Ring sa bagong Santo Papa. Nagbigay rin naman ng espesyal na panalangin si Cardinal Fridolin Ambongo Bisungo ng Democratic Republic of the Congo. Ilang deboto ba yung mga dumalo dyan? And I'm sure marami rin kayong mga Pinoy, mga kababayan natin na nakita dyan, JV? Naku Maris, mahigit 200,000 taong nakita natin kanina dito sa St. Peter's Square hanggang sa kabahabaan ng Via de Conciliazione. Talagang hindi mahulugang karayom sa dami ng tao. Kaya hindi talaga ininda ang init ng panahon. May nakausap nga tayong isang pilgrim kanina ni Deboto, ang pangalan niya ay si John Kinsovit. Sabi niya, alas 4:30 pa lang ng umaga ay nakapila na siya para daw makahanap siya ng magandang pwesto para makita ng malapitan ang Santo Papa. Kanina naman na nagpunta tayo sa Pontificio Colegio Filipino, nakausap natin si Barbara Jean Urruti Monti na nagsasabing ito daw minsan ito ay nagsisilbi na ring panahon at pagkakataon na magkaisa ang mga tao, mapakatoliko man o hindi. At sino-sino naman yung mga world leaders na nakapulong ng Santo Papa matapos yung kanyang inaugurasyon? Kasi nakita natin na nag-attend sina President Zelensky, nandyan din si Vice President J.D. Vance, pero nakapulong ba niya ang mga ito at sino-sino pa yung iba? Tama ka dyan, Maris. At maliban doon, naging representative din ni Pangulong Bongbong Marcos, si Philippine Ambassador to the Holy See, Myla Makahilig. At dumala rin ang kinatawan ng iba't ibang relihiyon gaya ng Jewish, Muslim, Hindu, Buddhist, Sikh at iba pa. Nakausap nga ni Santo Papa pagkatapos ng inauguration, hindi siya nag-aksaya ng oras na pulungin si Zelensky at kausapin tungkol nga sa nangyayaring gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa pagpupulang na yan, ay nagpasalamat si Zelensky sa Santo Papa bilang isang nagiging simbolo ngayon ng pagkakaisa at kapayapaan. Nag-offer na nga ang Santo Papa na biging venue daw ang Vatican ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine dahil tumanggi nga itong si Putin mula sa Russia na mag-peace talks sila sa Turkey. Alright. Pero bago yung inauguration, sinorpresa rin ni Pope Leo XIV ang mga deboto, no? Ito na nga yung sinasabi ko, nang mag-ikot siya ng halos kalahating oras sakay ng Pope Mobile sa St. Peter's Square. Naulit ba yan matapos ang inaugurasyon, JV? O aasahan na lang siya na sasakay ulit dyan kapag yung audience with the Pope tuwing Wednesday? Naku Maris, tama ka dyan. Talaga isang malaking sorpresang JV? Ayan, para sa mga deboto kanina, no? Kasi sa mga nakaraang papal inauguration dito sa loob sa St. Peter's Square natin nakikita. Yes, Maris? Go ahead. Maris? Go ahead. Yes, Maris. Go ahead, JV. So, sabi ko nga kanina ay isang malaking sorpresa ito para sa mga deboto at mananampalataya na nag-aabang kanina dito sa kahabaan ng Via de la Conciliazione, no? Dahil dati inaasahan lang natin na sa loob ng St. Peter's Square iikot ang Santo Papa, no? Pero lumabas talaga siya doon at umikot na tumagal din ng 30 minuto. Huminto pa nga siya sa ilang pagkakataon para mag-bless ng mga sanggol at ng mga bata. Talagang nag-take siya ng time para batiin ang mga deboto at mananampalataya. Inaalam pa natin kung ito ba ay mauulit sa mga sumusunod na araw at yan ang ating dapat abangan mula sa Vatican. Alright, kaabang-abang talaga yan at grazie mille. Maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News stringer, JV Marasigan Pangan. Ingat!